So, ito yung ating profile section, guys. I love you, sir. Galing mo mag-training. Okay, and then, yung ating radial section. I love you, guys. Okay. So, napaka-importante again, guys, for a hair cutting is yung ating clip. Guys, sa nga pala, pag mag-haircut tayo, guys, huwag tayong gagamit ng mga crocodile clip. Yan, kasi po, nagmamark siya. Try to use yung mga pang-haircut lang talaga na clip, yan, para hindi siya nagmamark. Yan, kasi para hindi kayo spray ng spray unless kailangan nyo talagang basa. So, for this one, guys, gagawa muna tayo ng foundation. Okay. So, nakuha na natin yung ating radial section. Ayan, so side lang tayo. Mas okay sa side, no? Okay, kasi hindi naman nila makikita yung likod. And then, kailangan medyo nakabaw konti yung buhok. Okay. And then, from your occipital bone, kuha tayo ng diagonal forward section. Actually, guys, may plano talaga akong haircut for this one. Kaya lang, sa di inaasahang pagkakataon, nag-DIY yung model natin. So, kailangan lang natin habulin yung part na yon. So, try natin kung magagawa pa natin yung gusto kong, yung trip ko sa life. Okay? So, 1 finger depth para dun sa length natin. Okay? So, for this one, guys, ang ginagamit ko na scissor is the version 1 of our Takumi. Okay? Takumi Japanese steel scissor, guys. Usually, ginagamit ko itong scissor na to for a foundation. Like, for example, yung mga straight or blunt cutting natin or our foundation. Okay? So, after natin makuha, guys, yung ating length, let's go for a 90 degree. Okay? Yan. There you go. So, kailangan, guys, pag nag-haircut tayo, make sure kung wala naman talagang over direction, kailangan consistent tayo. Hindi yung minsan di natin napapansin, napupunta na pala tayo dito, napupunta na pala tayo sa kabilang side. Kasi for every rotation, guys, magkakaroon kaagad yan ng ibang effect or ibang result. So, kailangan, guys, kung gusto nyo ng square lang talaga yan, make sure na straight siya. Hindi yung minsan nandito ka, minsan nandito ka, minsan nakataas ka. Kaya kailangan, guys, kabisado natin yung elevation natin kung saan tayo papunta talaga. Okay, so like for this one, we are in a 90 degree. 90 degree elevation is a follow the head shape elevation, guys. Okay? Okay? So kung meron kayong drawing head dyan, pwede kayong mag-drawing head. Okay? Yan o, nakikita nyo naman. And don't ever nakakat kayo ng buhok nang hindi nyo nakikita ang inyo pong guide. Si Justly nag-comment, dito kayo, if want nyo ng proper training about balayage, fashion color, haircut, etc. Dami kayo matututunan. Promise, 100%. Hey, what's up? Justly in the house! Thank you so much, Just, for that. Sobrang thank you, guys. Yan. Yan. You can follow also, guys, yung mga influencers natin na yung mga legit, okay? Yung mga legit, guys, na mga content creators sa industry natin. Like kanina si Ma'am Rica, guys. Sobrang dami niyong matututunan doon kay Ma'am Rica. And then, kung gusto nyo naman, guys, ng mga inspiration o yung mga gusto nyong ipakita sa client na gusto ko ng ganitong color, gusto ko ng ganyan, you can follow naman, guys, si Justly, na nakaka-comment lang ngayon. Di ba? So, sobrang swerte talaga nung era na to kasi parang sobrang free, sobrang spoon feeding na para sa lahat. And again, let's continue, follow the head shape, a 90 degree again for our second section. So, kailangan lang, guys, yan, consistent talaga. Okay? There you go. So, nakikita nyo ba yung guide? And let's just cut it straight. Anong kahit yung scissor ka? Okay. So, ang gamit natin ngayong scissors, guys, is yung ating Takumi. So, sa mga nagtatanong,
usually, kung anong magandang scissors. Of course, we have now the Takumi brand, the Japan Steel scissors, guys. Na talaga namang pinaglaanan ng panahon. We have a version 1, version 2. Hantayin nyo yung version 3 and 4. May palabas na rin tayo. So, ginagamit pa ng mga Hapon. Ayan, pantaga ng kanila pong mga steak. So, continuous lang yan, guys. Wala tayong, pangalan nito, wala tayong over-direct. Okay? Wala tayong over-direction. Okay? And bagay to, guys, yung mga ganitong klase ng haircut, guys. Bagay to sa medyo mga limp hair na gustong magkaroon ng body. Pero, guys, hindi lahat ng manipis yung buhok dapat nililayer natin ng mataas. Bakit? Lalo na yung may mga disconnection. Bakit? Kasi, ang nangyayari minsan, may volume dito sa part na to, sa crown, tapos sobrang nipis ng dulo. So, nonsense, di ba? Nagiging nonsense minsan yung body na parang, okay, may body siya doon, pero mukha siyang octopus. How much po yung scissors? Di ba? How much po Takumi scissors, sir? Okay, Takumi scissors, guys, is 2,500 and 2,700. The other version is for texturizing naman, like for slicing, for advanced cutting talaga siya. Pero kung gusto nyo like in a basic hair cutting, guys, kagaya ng ginagawa ko ngayon, you can use yung ating version 1, which is a 2,500, and a 6 inches Japan Steel scissor. There you go. So nakikita nyo, guys, di ba? Consistent tayo. Hindi tayo pumupunta sa kaliwa, hindi tayo pumupunta sa kanan. Kung nasa ang part lang siya, dun lang natin siya gugupitin. Okay? So positioning wise, yan, dapat gumagalaw tayo. Hindi pwedeng kung nasa ang area lang tayo, nandun lang tayo nakaposisyon. Kasi hindi tayo bumabata, guys. And para dun sa mga bata na nag-i-start pa lang na mag-haircut, guys, dapat alam nyo yung right position nyo kasi baka dumating yung time sa inyo na magulat na lang kayo, ang sakit na ng balakang nyo. How to order both po? Okay, message lang po kayo sa aking personal account. Okay, Harry Acuña, Technical Director. Or mismo po sa Takumi na page. Yan, may page po yan. There you go. So, palagi, guys, anytime, section by section, i-fill nyo yung buhok. Bakit? Kung tama na yung bigat, kung tama na yung length, di ba? Excuse me po. Order din ako, sir, Takumi scissors. Sure. Just message lang po kayo. Okay, so, sa part na to again, since following the head shape tayo, guys, kukunin natin yung crown part and kukonect lang natin yung ating section number 2 dun sa ating section number 3. Okay, so hindi mo na kailangan pa yan na kunin lahat, yun nasa ilalim. So for it's 1, for another 90 degrees elevation. There you go. Konting-konting concave. Okay, minsan, guys, yung hair cutting, okay, ano yan, literal na drawing talaga. Kailangan iisipin mo step by step. Okay, and then hanggang 90 degree and konting-konting concave. And dapat, guys, laging malinis yung ating sectioning para nakikita mo kung anong part talaga yung gugupitin mo. There you go. And again, sa hair cutting is consistency is the key. Yun, kita natin yung guide natin. So kahit naka 90 degrees tayo, guys, naka-concave naman tayo. So ibig sabihin, hindi siya magiging ganun kataas o yung shape niya is magiging round. So there you go. Okay, kita nyo naman, guys, kung gaano ka-sharp yung ating scissor. There you go. Ayan, guys, so nakikita nyo ba yan palagi? Nakikita nyo ba yung mga guide na yan? Yan. Ayun yung sinusundan natin. So, ibig sabihin, guys, kung hindi nyo makikita yung guide na yan, wag po kayong gugupit. Kasi po, maliligaw kayo. Pwedeng maging short siya or pwedeng maging mas mahaba.
ang haircut po, pag nagkamali na kayo sa isang section, lahat po yan mali na. So you just have to make sure guys na kahit medyo matagal kayo na nag-haircut, okay, kahit medyo matagal kayo na nag-haircut, dapat, ayan, mas okay na yon kesa nangangapa kayo. Diba? Kesa nanguhula kayo ng guide. Sabi nga nila, yung layering daw, hindi naman daw talaga pantayan. Diba? Sabi ko naman, guys, kahit layer yung haircut na yan, technically, dapat pantay pa rin yan, dapat precise pa rin yan. Diba? Yung tipong kapag hinila mo siya, both sides, dapat pantay siya. Diba? May mga stylist kasi, naandahin nila, sabi nung client, bakit ganun yung haircut ko, hindi pantay? Eh ma'am, kasi po layer po yan. Diba guys, hindi porket layer yung gupit. Diba? Dapat pantay pa rin yan. Dapat pag hinila mo yan sa left and right side, dapat pantay yan. Diba? Kasi paano gagawin mo dyan? Diba? And don't forget to cross-check. Okay? So, nakikita nyo naman guys, makikita nyo kung precise yan kapag nag-cross-check kayo. Okay. There you go. So, meron tayong moment of truth dito sa harapan na part. Kasi kailangan talaga natin siyang makonek. Okay. There you go. Okay. And guys, nga pala, pag hawak kayo ng scissors guys, make sure guys na hindi, tawag dito, hindi siya ganyan yung nakapasok lahat. Okay, pwede naman yan guys na, ang paglalaro ng gunting guys, and your thumb is, pag ganito lang yung ikot. Okay, so paano nga ba yung paghawak ng tamang gunting and suklay guys? Guys, ang paghawak ng gunting at suklay, hindi po hahawakan dito yan, tsaka magsusuklay. Okay, hindi po ganito. Okay? Hindi po ganyan. May nakikita ako, ganyan yung hawak. 78. Diba? Ganyan yung hawak. Tama po ba to? Hindi po. Tama po ba na ang paghawak ng gunting is habang nakapasok siya, is nakahawak din yung suklay? Ganito? Tingnan nyo po, napaka-limitado ng galaw. Diba? Napaka-limitado ng galaw. Ang tamang paghawak ng gunting is ganito po. Okay? This is your thumb. Ito yung ating, tawag dito, ring finger. Okay? Ko-close mo yan. Okay? Iko-close mo yan. And then, tsaka mo hahawakan ngayon yung suklay. So, pwedeng paikot-ikutin mo pa yan. Okay? Pwede mo pang paikot-ikutin sa kamay mo yung suklay na yan. Unlike, kung nakapasok to dito, how come? Diba? Mahirap siya. Okay? And then, kapag hawak mo na siya, simple lang. Okay? Kukuha ka ngayon ng section. Pag time na nagugupit ka na, yung suklay, hindi po binibitawan yan or hindi nilalagay sa, pangalan nito, sa apron. Iniipit po yan dito. Okay? Pagkaipit, tsaka po kayo ngayon gugupit. Okay? Maliwanag po ba? Naintindihan na po ba ng lahat? Para dun sa mga nag-i-start pa lang mag-haircut. Okay? So again, paghahawak po ng gunting and suklay is, nang sabay ay, naka-close po dapat yung gunting para ma-secure. And then, hawak po ng suklay. And then, gagamitin na po yung suklay. And then, maggugupit ka na. Bago ka maggupit, yung suklay, iipit mo naman dito sa kabilang side and tsaka ka mag-haircut. Okay po? Okay. Malinaw. Okay. So, proceed naman tayo dito sa ating left side or sa ating front part. Okay. Iko-connect na natin siya. Okay. Tignan natin kung paano natin siya iko-connect. Let's go for a diagonal back section. Okay. Diagonal back section for a 45 degree. Very informative.
sir. Okay, 45 degree. Sabi ni Mika at ni Ma'am Espinola. Hi, Ma'am Nika. Ayan, medyo mako-connect na natin to guys using a 45 degree. Okay, forward graduation. Okay, gamit ko naman guys is yung ating version 2 of our Takumi. Malinaw po, sabi ni Neil. Visit ka talaga, Neil. Thank you, brother. Yan si Neil guys, isa sa pinakamagaling na hair cutter na nakilala ko. Galing siya sa Vidal Sassoon. Yan, what's up, brother? And ayun yung mga dapat guys, kainuman natin. Kasi sabi nila, pag gusto mo raw gumaling, dapat magagaling din yung kasama mo. Kaya sa kanila ako guys, sumasama. Basic po ba yan? Sabi ni Vinzong. Yes, very basic. Yes, a basic graduation layer, forward graduation. Ayan Tignan nyo naman guys kung gaano ka-define yung layer natin na yan. Dahil lang sa forward graduation, it's just a 45 degree elevation. Okay, and then ko-connect lang din natin yan. Okay, so kapag wala ka nang nagugupit, ibig sabihin, enough na yon. Okay? So again, diagonal back section for another 45 degree elevation. Ito yung length na susundan natin. Okay, sige. Connect natin to. There you go. Tignan nyo naman guys kung gaano katalim tong natin. Version 2. Ayan Woo! Walang close. Yung scissors guys, slice na slice lang talaga. Okay? So, for those who want to try and gusto nyo bigyan ng regalo yung mga sarili nyo, this coming season guys, yan, pwedeng magandang regalo to para sa inyo guys. Deserve nyo yung magandang gamit. Ayan diba? Smooth and silky. Okay, so again guys, we are in a 45 degree elevation. Ayun Yung mga nakikita nyong layer ngayon guys sa Instagram, yung mga kung ano-anong layer na yan. Diba? Ayan Diba? Define lang siya. So still, continuous lang tayo guys for a 45 degree elevation. Nakatry ka na ba, sir, ng inaway ng customer dahil di niya nagustuhan yung gupit mo kahit magaling ka na magupit? Sabi ni Sayin. Naka-experience na ba ako ng ganun? Siguro isang beses lang sa buhay ko. Yung bago pa lang ako na stylist. At nangyayari naman talaga lahat yan. Ano lang naman yan? Just a matter of communication dun sa client. Pero pinakatuwan-tuwa ako. Parang nangyari kasi, ako aminado ko nag-i-start pa lang ako na stylist. Yan, kung nanonood pa si Neil ngayon. Client yun ng isang stylist namin before na umalis. Tapos syempre, magta-try siya ng iba. So magkakaroon talaga ng comparison. So yun lang naman. Pero feeling ko na-execute ko naman ng maayos. Kaya lang, parang hinahanap niya talaga yung trademark ng stylist na gumagawa sa kanya. Yan. Okay. So ikot natin ulit. And we will connect na guys yung ating horseshoe section naman. Doon naman sa last section natin. Ayan. So nakikita nyo, ito yung guide natin. At yan natin siya i-connect. Okay. Ayan. Ito na lang ako sa kabila para mas makita nyo. Okay. Then cut it straight for this one. Medyo nakakatakot tong version 2 So balik tayo sa version 1. Nung Takumi scissor. Nakakatakot talaga siya guys, promise. Kahit ako natatakot ako sa kanya. Okay, for 90 degree. Follow the head shape. Hi sa model, sabi ni Barber B. Hello po. Ano pinagkaiba ng Korean style sa cutting? Masyado silang textured. Masyado silang textured, guys. Gamitan mo ng 135 degree, sabi ni Neil. Visit ka talaga, Neil. Okay, so after nun, guys, and then we will connect lang sa ating side part.
yung ating back of the ear area, i-connect lang natin dito sa part na to and go for a 90 degree. Again. There you go. So, nakikita niyo naman. Sure po kayo. Okay. Yung nagtanong na anong pinag-iba ng comments sa cutting. Yung binagay po. Sure po kayo. Yeah, masyado talaga silang textured. Pero, maganda yung ano nila. Maganda yung shape nila. Magaling din talaga sila sa shape. Ayan. Ayan, kung merong makakasagot, what's the difference of the Korean haircut? Siyempre, Google. Di ba? There you go. So again, wag kayong gugupit nang hindi nyo nakikita ang inyong mga guide. Let's go for a bangs. Since na-connect na natin siya lahat. So, 3-finger rules. Pagdating sa bangs, yan, sa mga nakakaalala pa ng 3-finger rules sa bangs natin. Hello po, thanks po sa Pizza Haircut from Mandaluyong Amadeo Barber Salon. Hello po. Ayan, kunin muna natin yung ating guide. Okay. Let's go for a 90 degree. So, magkakaroon tayo ng pivoting dito, guys, and an over direction. And this is our guide. Okay. Over direct to the center. Same guide. Again, over direct to the center. So, dito, guys, may mga over direction na tayo dito. And, let's see. So, there you go. Ganun din sa kabilang side, over direct to the center. With a 90 degree elevation. Bakit hindi ka gumamit ng mga hair clip like crocodile clip para mag-secure ng maayos po? Okay. Tapos na po ako sa foundation. Yan, tapos na po ako sa foundation actually. And guys, anytime, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, wag na wag kayong gagamit ng crocodile clip for hair cutting kasi nagmamark siya. Try to use this kind of clip. Yun sa nagsabi bakit di gumagamit ng clips. Tanong nyo po sa kanila kung hindi ako gumamit ng clips kanina. And usually guys, hindi talaga ako gumagamit ng crocodile clips for this one. So, okay din po ba gumamit ng slasher kapag nag-layering ng hair? Yung ganito? Yung ganito po ba? Feather razor? Pwede rin naman, as much as alam nyo po kung paano gamitin. Kasi minsan, di kayo nagpapalit ng blade and possible na magkaroon ng split ends. Nag-animate at kayo. Well, increasing layers lang naman yun. Okay. So, blow drying na tayo. Pahinga akong brush. Yan, shout out sa ano to? G Salon sa Comembo. Pero guys, kailangan marunong ka rin mag-blower. Okay, kasi paano nyo bibigyan ng definition or marunong ka mag-style ng hair. Kasi paano ka style nung ginawa mong creation kung hindi mo alam kung paano mo siya ilalabas. So, dapat alam natin kung paano natin bibigyan ng justice. Okay, yung buhok mismo na ginawa natin. Next naman, Lods, mag-anime hair ka. Okay. Kita-kits sa Tuesday, sir, sabi ni Barber Dean. Ayun, oh. Kita-kits, brother. Pa-shoutout po, Sir Harry, si Mary Ann Ortega. Kailangan talaga, kailangan. Yan. Pa-shoutout, sir. Ayan, pa-shoutout sa Haircut Encarnacion Salon ng Malabon sa MC Mall. Ayan, waiting here. Love, love, love. Hello po. Watching here.
Ah, watching here ba? Okay, so okay. Sorry guys, medyo medyo gutom na tayo. Wala akong papalala-move dyan. Grab food ba? Grab food. Ganun. Okay, so blow drying. Ayan. Guys, sa pagbo-blower, ayan, dapat section by section pa rin tayo. Okay? Kasi paano natin ma-define yan kung hindi tayo nag-section. So, first section pa lang, oh, define na yung layer natin. Diba? 445 degree ano lang. Minsan kapag crocodile clip, paghatak mo, umipit na konting buhok hanggang sa buhol-buhol na. Yan, totoo po yun. Ako naman guys, gumagamit naman talaga ako ng crocodile clip. Pero kapag yung mga color lang. Pero pagdating sa hair cutting talaga guys, usually yung pang sectioning clip ko talaga is yung plain lang. Message lang po kayo sa akin pong personal account. Yan, Harry Acuña, Technical Director. Or please follow my page, Hermania Education. Huwag nyo rin kalimutan guys, i-follow yung ating pong page na Well Hair. From Well Hair New Fashion Color Collection. Di ba? So, kung paano nyo siya nilift kanina, ganun nyo rin siya ililift. Okay? Love, camera mo. Okay, and then deep point cutting. Okay? So, point cutting tayo guys. Sayang na wala, hindi ko napanood yung blow dry. Okay. There you go. So, kung paano nyo ginawa yung foundation, guys. Okay, kung paano nyo ginawa yung foundation, dapat ganoon din kayo magte-texturize para hindi kayo mawawala. And para hindi nyo nabibreak yung foundation, guys. So, para kahit umahaba na yung buhok ng clients nyo, maganda pa rin siya. Okay? So, kita nyo naman, guys, yung shape na yan. And then, magko-concave tayo. Okay, magko-concave tayo, guys. There you go. Okay. Wow! Kaya nyo ba yung shape na yan? So, kapag proper yung hair cutting natin, guys, mabilis natin mafe-feel kagad yung shape. Sir, magkano po yung version 1? Version 1 is 2,500 po. Okay, so, balik tayo dito sa kabilang side. Okay, so again, kung paano natin siya kinat kanina. Okay. Siyempre, ganun din. Let's go for a 90-degree elevation. Okay, pag medyo manipis na yung buhok ni client, siyempre, medyo wag tayong masyadong lumalim pagdating sa texturizing. So, ang ginagamit ko naman, guys, for texturizing is yung version 2 naman. So, mag-ingat kayo sa version 2 sa mga gustong mag-try ng scissor na to kasi mapanakit siya. Okay. So, tignan nyo naman guys kung gaano siya ka-smooth yung ating version 2. There you go.
Sobrang sharp niyan. So, mag-ingat kayo guys sa mga gusto. And tignan nyo naman yung kayang kalawin ng ating layering dito sa part na to. Then, the other side, syempre, ganun pa rin. Okay. A-point cutting. Okay. And, connections talaga guys, pagdating talaga sa hair cutting. Sakit. Oh, shucks. Okay. And another 45 degree. Okay. 45 degree slicing. There you go. Ano gamit conditioner? Ba't shiny ang hair niya? Siyempre, yung ating well hair na conditioner. Well hair ginger conditioner po natin yan. So, available din po yan dito po sa ating Facebook page. Sa mga gustong mag-order. Yeah. Pakita mo. Sa mga gustong mag-order din ng conditioner natin. And of course, syempre guys, alam nyo rin kung bakit shiny yung buhok ng model natin. Kasi po yung colorant natin is may kasamang argan oil. Conditioner? Ayan. Ayan o. Diba? So kung nakukulangan pa kayo guys sa kung nakukulangan pa kayo sa layering niya, pwede pa kayong ulit forward, kuha ulit kayo ng diagonal back section and then do a slicing. Yan. Kung gusto nyo pang mas i-define yan, diba? There you go. Diba? That's the magic of hair cutting, guys. Diba? So, sabi nga nila, guys, okay, a haircut without hair color is unfinished haircut. So, kung saang brand ka man kita nakuha, alam mo na yan. Unfinished hair, a haircut without hair color is unfinished haircut. Yan. So, kailangan lang guys, kapag gagawa kayo ng color at mag-haircut kayo, syempre kailangan magja-jive sila, di ba? Anong brand po ng pangkulay nyo? Nasa well hair po kayo. Kung naliligaw po kayo, nasa well hair po kayo. Well hair po ang brand. Ayan, well hair po tayo. Sa mga late pumasok, yan, nasa well hair po tayo guys. Ayan. So, sa mga gusto pang mag-order ng colorant, guys, tignan nyo naman kung gaano kakintab yung buhok ng kung gaano kakintab yung buhok ng ating model. Kasi nga po, yung colorant natin is meron po yung argan oil and aloe vera inside. Okay? And pansin nyo yung highlights na kahit hindi tayo gumamit ng bleaching powder, di ba? And kapag ganito kanipis yung buhok, guys, wag kayo masyadong magbablend kasi masyadong ninipis yung buhok ko. Magmumukha siyang walang laman lalo. So, kailangan lang, very subtle. Okay? Blended. And syempre, yung haircut natin is dapat bagay lang din sa kanya. Yan. Yan, you can message us po sa ating pong Facebook page for more details about the other product of Well Hair. Kasi ayan. So after nyo mag-blower dry guys, ayan, make sure na ayan, gagamitan nyo siya ng cool. Okay. Ayan, blower nyo siya ng konting-konting cool lang para kahit pa paano ma-relax and mag-lock din siya. So minsan kaya nagtatagal yung pag-i-stay ng magandang pag-blow dry natin dahil dyan sa pag-blower natin ng malamig after. Ayan, natutunan ko yan guys naman nung assistant pa ako. Ayan. Ayan o. So, syempre, after neto, gagamitan natin yan ng ating perfume. Okay? So, since ako usually sinasabi ko sa mga clients ko, after 24 hours pa sila pwede magbasa. So, i-sprayan natin yan nung napakaganda nating perfume guys. Yung ating hair mist na napakabango guys, kung magsasamgyup yung client nyo, yan, kung magsasamgyup yung client nyo guys, ikaw kaya sumunod. Yan. Yan. Pwede nyong gamitin tong
hair mist, yan, keratin spray natin. Ang napakabango talaga nito guys. Sobrang fresh na fresh. Sinamili isa nga, isang box mo. Ayan, yung ibang clients talaga namin guys, box. Sabi ni Sir Luis. Oh, di ba? Meron ka rin ito. Oh, di ba? Panalo, di ba, Sir Luis? There you go. So, tignan nyo naman guys yung layer natin. Tignan nyo yung difference ng color guys natin. Hindi tayo gumamit ng bleaching powder. And tignan nyo naman yung ating root part, kung gaano ka-blend yan. Di ba? Ayan o, wala tayong demarcation, wala tayong lines, kahit malalaki yung weaving natin dyan dahil nga gumamit tayo ng Y2K na technique para dito sa ating model. Yan. So, tapos na tayo. That's it guys, again. Kung bago ka pa lang na nanonood ngayon guys, nandito ka ngayon sa Well Hair and I'm Aria Cunha, the Technical Artistic Director and Brand Consultant of Well Hair, Director of Hair Mania Education. And kung interesado ka sa mga product na ginamit natin, please follow Well Hair. When you order at least 10 pieces of our hair color, you have a free 1,000 ml of our developer. Ooh, ang ganda sir. Okay, and then, okay, para naman dun sa mga ibang page kung saan nyo ako gustong hagilapin and for some trainings, please follow my personal account, Harry Acuña, Technical Director, and hairmania.education.ph. Sir, ang galing niyo po magturo. Clear na clear, malinis, magpaliwanag, madali maintindihan, magmusisi, magupit. Parang ako lang. Alam niyo po kung bakit malinaw. Kasi po, naka-mic po ako. Nice one. Ang ganda. And so, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga tumapos ng live natin. We have a 3 hours live for today from basic coloring, color correction. Diba guys, yun sa mga nag-start yan, sa mga nag-start pa lang kanina, sa kapas, sa mga nanood from start, nakita nyo naman yung previous color niya, diba? Pero dahil nag-in-between tayo guys, mas lumutang na ngayon yung highlights kasi nga tinone down natin. Okay, kasi nga tinone down natin yung ibang color niya. So yung previous color niya guys, nawala rin talaga. Kumbaga, na-correct na natin yung mga part na yon, and hindi naman natin kailangan i-bleach lahat yan para mag-correct ng color. Pero tignan nyo yung pagkalutang ng highlights dun mismo sa base color or dun sa mga part na tinone down natin.